karag, welcome back to my vlog. Isang maulan na gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na ang mga maulan na mga paintriga ngayon na pinagchichikahan ng mga active na mga chikadorang chismosa sa social media. Preskuhang menopausal fashion distraction look tayo for tonight's chismisan mga karag dahil presko din ang mga ganap ngayon na pinag-uusapan ng mga taga Mexico. Andun tayo ngayon sa Tacos Area of Responsibility, nakatutok mga karag sa kanilang mga ganap doon, sa kanilang pagmamasid sa kinurunahang Miss Universe Philippines 2026 na si Bia Wenderski. Ay nako, grabe yung pagkasumbongera nila. Oy nako, tinatagtag talaga nila si Paring Raul. Nagsumbong talaga sila sa pagiging toxic na mga Pinoy beauty pageant lovers sa social media towards kay Inday Tima. Dahil nga sa hindi pag-imbita ng Miss Universe Philippines Organization kay Inday Tima, ay nako, panawagan nila na sana mapansin daw ni Paring Raul yung mga hanas at yung mga binabatong pambabastos laban kay Inday Tima dahil hindi daw deserve ng Pilipinas na makapasok sa highest placement sa taon na to. Ayun nga. Awarding ceremony tayo mga karag sa mga taga Mexico fans. Magiging reaction ko naman ito mga karag no. Ay nako, grabe. Akala mo naman para bang, hindi ganito pala yun. Mirror on the wall, who's the toxic of them all, di ba? Lalo naman sila mga toxic, parang nga silang chemical X di ba? Kung makapanghanas at kung makapanglait din. So ngayon kasi hawak nila ang bit kasi sila ngayong may-ari ng Miss Universe Organization, under pa rin siguro sa pamumunuan ni Paring Raul, kaya hawak nila yung bit sa corona, kaya ganun na lang ka-trigger, ganun na lang kalakas yung nila ba, confident bitaw na ay subukan yung laitin si Inday Tima, may kakalalagyan kayong mga Pinoy beauty pageant lovers. So, ay, sabi pa nila, kahit daw sabihin pang maganda, mataas, at malakas yung pambato ng Pilipinas sa taon na to sa Miss Universe 2026, hindi daw to maging batayan na hindi daw siya hihilain pababa sa kanyang placement dahil daw sa pagiging toxic na mga fans. Dahil hindi daw deserve ni Fatima ang mabash mula sa mga poor country na mga mga Pinoy beauty pageant lovers. Grabe sila. Wow. Sana hawak ko ang bit, hawak ko ang corona. Ganon na lang sila. Makabuang. Yung nila ba, yung pagiging sumbonggera nila, o di magsumbong kayo. Hanggang sa magsawa kayo. Ay naku mga karag-karag, yun nga, at isa rin sa kanilang kinaimbirnahan mga karag-karag dahil tinalo daw yung views sa Miss Universe, sa taon ni Inday Tima sa kinurunahan ngayon ng Miss Universe Philippines 2026 na si Bia Wenderski na umabot ng parang 4-point-something million at 2-point-something million lang yata din ang sa Miss Universe under sa reign ni Inday Tima. Magiging reaction ko naman, it's Miss Universe Philippines pageant. Of course, inaabangan talaga ang pageant na yan, dinaig pa nga ang Miss Universe. Tapos, puputak sila. Na, kesyo ganon yung naging production ng Miss Universe Miss Universe Philippines 2026. In fairness naman, nag-level up naman ang production ng Miss Universe Philippines 2026. Gusto ko talaga yung pa-intro ni Atisa Manalo, ang ganda. Tapos yung pinapakita dito yung mga tourist pa, tapos yung parang naging transformer yung mga kandidata sa kanilang pa-national costume. Ang ganda talaga. Tapos yung pa-intro bitaw ng pailaw sa production ng Miss Universe Philippines 2026, nagustuhan ko rin dun yun mga karag-karag, ang bongga at ang pa-stage, pasok sa banga siya para sa akin. May mga sablay lang na mga ganap na masasabi ko, ay dito ka na sablay. Nakulangan ako sa enerhiya ni Summers. parang hindi ito siya. Nakulangan siya laklak ng maraming kulafo at fighter mga karag-karag doon sa kanyang pa-hosting, pero in fairness naman ay taguyod naman niya. Very demure, very queenly yung datingan ni Summers mga karag-karag, at dinaig pa niya yung mga kandidata sa kanyang mga pag-gown, bongga, bravo. Pero mas gusto ko talaga yung naging performance niya noon sa pa-opening sa Miss Universe Philippines 2025 ba yun? At nakalimutan ko na yung taon. Tiguang na si Kuragan. So, may mga sablay yung yung nag-announce bitaw na biglang nawala yung ng mic sounds. Oh, grabe ha. Yun? Iconic yun. Naimbiro na siguro si Mama Jane nun mga karag-karag. So, kudos sa Miss Universe Philippines Organization at patok naman yung nila, effort na ginawa nilang level up sa taon na to sa production ng Miss Universe Philippines 2026 kahit may mga konting sablay.
So sa pagiging insecure nila mga karag-karag na mataas daw ang views ng Miss Universe Philippines 2026 final kumpara sa Miss Universe na kung saan kinurunahan si Fatima, ay of course naman, sino ba naman yung ganahan, no? Na manood doon sa pa-crowning moment ni Fatima Bush. Kahit naman ako, bakit ko yan papanaurin? Siguro yung kung kinurunahan nila si Vina, naku, baka abot ng 10 million views yung ganap sa Miss Universe 2025 na pa-eksena nila doon sa kanilang channel. Tapos, mapa-question sila na bakit ang liit lang ng views at bakit mas mataas ang views ng Miss Universe Philippines 2026. The question is Fatima Bush, papanuurin? Ha? Giatay lang. Kahit naman siguro ibang mga Pinoy beauty pageant lovers, bitaw na talagang solid na sumusuporta sa Miss Universe pageant. Tapos, sino ba yung ganahan? Sino ba yung ulit-ulitin panuorin yung crowning moment na yun? Parang, bye-bye, oy, exit ta. Yun yung magiging reaction ko mga karag-karag. Ewan ko sa inyo kung ano yung magiging reaction nyo dito nga sa pagiging sumbungera ng mga Mexico fans laban sa pambabash daw kay Inday Fatima na mga Pinoy toxic fans. At ano yung magiging reaction yung mga karag-karag na nilampaso sa views ang Miss Universe pageant sa pa-views ngayon sa final ng crowning moment ng Miss Universe Philippines 2026. Insecure sila. Daho. Magingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe Kuragan Karag. Anit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!